Ang amoy ng luma at maruming kalsada ay kumapit sa aking balat, sinasabayan ng alingasaw, ng basura, mula sa tambakan na nagsisilbing palaruan at hanap buhay ng aking mga magulang. Hindi ko malilimutan ng bawat umaga ang paghalukay ng aking ama sa mga pinagtatabuyan ng iba, habang ang aking ina naman ay nakayuko sa batya, naglalaban ng maruruming damit ng mga mayayaman. Ang bawat sentimo ay pinaghihirapan at pinagsasama-sama upang ako, si Cindy, ay makapag-aral. Hindi lang makapag-aral kundi makapagtapos ng nursing, isang pangarap na tila imposible sa aming kalagayan sa isang mahirap na probinsya ng Quezon. Anak, kumain ka na, ang boses ni nanay. Puno ng pagmamahal kahit pagod na pagod. Ang aming munting kubo ay hindi man lang malaki, ngunit sapat naman para sa aming tatlo. Opo, nay, sagot ko at yumakap ako sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay tanging kayamanan na aming taglay. Sa ospital, ang amoy ng disinfectant at gamot ay pumalit sa amoy ng basura. Ito ang aking bagong mundo, ang aking bagong tahanan. Ngunit hindi lahat ay maligaya. Ang puting uniforme na suot ko ay tila hindi sapat upang burahin ang mantsa ng kahirapan na iniisip ng iba na dala ko. Nako, Nurse Cindy, pakipulot nga itong basurang iniwan ng pasyente. Ang matinis na boses si Dr. Benji, walang paggalang sa tono. Nakatayo siya sa pasilyo. Magkahawak kamay kay Dr. Jonel habang tinitingnan ako na parang isang dumi. Ang mga mata niya ay mapanuri, tila hinahanap ang bawat kapintasan. Yumuko ako. Pinulot ang balat ng candy. Ang init ng pamamahiya ay umakyat sa aking pisngi. Hindi ka pa rin ba sanay sa ospital na to? Mga mayayaman lang ang pinaglilingkuran dito. Dagdag ni Dr. Jonel. Tumatawa ng mahina. Ang tawa niya ay parang tunog ng basag na bote sa kalsada. Pinigilan ko ang sarili kong sumagot. Ang respeto sa nakakataas ang itinuro sa akin. Ngunit ang bawat salita nila ay tumatagos, nag-iiwan ng kirot. Ang ospital na ito, ang pinakamalaki sa aming probinsya, ay tila isang kaharian para sa mga mayayaman. Ang mga pasyenteng naka-private room, ang mga pamilyang may mamahaling kotse, sila ang binibigyan ng buong atensyon. Ang mga mahihirap, madalas ay nauuwi sa pagpapagamot sa bahay o mas malala, sa pagpanaw. Isang araw kumalat ang bulong-bulungan, hindi lang isang bulong kundi malakas na usap-usapan. Ang mga doktor daw, humihingi ng extra payment mula sa mga mayayamang pamilya. Hindi ito bahagi ng singil ng ospital, kundi para sa kanilang bulsa. At ang mga mahihirap, itinataboy. Sinasabing puno na ang ospital o walang sapat na kagamitan. Narinig mo ba, Cindy? Si Miss De La Cruz, halos 2 milyon daw ang hiningi ni Dr. Benji para lang sa operasyon ng kanyang anak. Bulong ni Nurse Lisa sa akin habang nag-aayos kami ng mga gamot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagkamangha. Hindi ba bawal yun? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong. Bawal? Sa ospital na to? Kung may pera ka, walang bawal. Sagot niya. Yumuko at nagpatuloy sa ginagawa. Ang balitang ito ay hindi nagtagal at nakarating sa Gobernadora Lucy. Kilala siya sa kanyang matinding pagmamalasakit sa mga mahihirap. Isang boses para sa mga walang boses. Talaga? Ganoon na ba kalala ang sitwasyon sa ospital? Ang boses niya, puno ng galit, sa isang pulong na narinig ng aking pinsan na nagtatrabaho sa Kapitolyo. Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga tao ko ang naghihirap at ganoon lang ang gagawin sa kanila. Kinabukasan, isang kakaibang eksena ang bumungad sa emergency room. Isang matandang babae, marumi ang damit, gusot ang buhok, at halos hindi na makatayo sa sobrang payat. Ang kanyang muka ay puno ng alikabok at pawis. May hawak siyang isang pirasong karton. Tila yon ang kanyang kumot. Tulungan niyo po ako. Masakit po ang tiyan ko. Ang boses niya ay mahina, halos hindi na marinig. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa, ngunit puno ng pagod at pag-asa. Agad siyang napansin ng mga nurse at doktor, ngunit hindi sa paraan na inaasahan. Ano yan? May pulubi na naman bang nakapasok? Ang malakas na boses ni Dr. Benji. Lumapit siya. Tiningnan ang matanda mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang ilong ay nakakunot. Hindi ba sinabi ko na huwag papasukin ang mga ganyan dito? Nakakadiri. Pero Dok, masakit daw po ang tiyan niya. Baka kailangan po ng agarang atensyon. Sabi ng isang intern, si Dr. Reyes, na tila nag-aalangan. Agaran? Para saan naman? Para lang gumastos ang ospital sa wala? Walang pambayad yan. Halata naman eh. Sabat ni Dr. Jonel. Kumaway ang kamay na tila nagtataboy ng langaw. Dalhin nyo sa labas, sabihin nyo, wala nang silid. O kaya ay puno na ang mga doktor. Ang ibang mga nurse ay nagtinginan, may awa sa kanilang mga mata. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na sumuway. Ang takot sa mga doktor ay mas matindi kaysa sa awa. Lumapit ang dalawang security guard. Hinawakan ng matanda sa braso. Ang matanda ay halos matumba. "Wag po, parang awa nyo na po," ungol ng matanda. Hindi ko talaga kinaya ang ganoong sitwasyon. Ang pakiramdam ng kahirapan, ng pagiging itinataboy ay bumabalik sa akin. Ang bawat salita nila ay parang suntok sa aking dibdib. "Teka lang po," sabi ko, lumapit sa matanda. Ang aking boses ay naglakas loob kahit nanginginig. "Kailangan po siyang tingnan. Hindi po natin alam kung ano po ang kanyang sakit." Nagulat ang lahat. Lumingon si Dr. Benji, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Nurse Cindy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sumunod ka lang sa utos. Hindi ka nagdedesisyon." "Pero po," "Walang pero-pero," sigaw niya. "Kung ayaw mong sumunod, lumabas ka na lang din at samahan mo ang pulubing yan." Ngunit hindi ako sumuko. Lumuhod ako sa harapan ng matanda. Ang amoy ng alikabok at lupa ay bumabalot sa akin. Ngunit hindi ko yon pinansin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig at magaspang. "Inay, saan po ba ang masakit?" Tanong ko, ang aking boses ay malumanay. Nagulat ang matanda sa aking tawag. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng pag-asa. "Dito po, sa may tiyan ko." "Kung ganun, Nay, hindi po kayo pwedeng manatili dito. Hindi po kayo bibigyan ng atensyon dito." Bulong ko, tumayo at tumingin sa mga doktor. Ang aking desisyon ay buo. "Pero may bahay po ako. Doon po, aalagaan ko po kayo. May mga gamot po ako sa bahay. At ipagluluto ko po kayo ng mainit na sabaw." Nagulat ang lahat. Ang mga mata ni Dr. Benji ay nanlaki. "Ano? Baliw ka na ba, Cindy? Mag-uuwi ka ng pulubi sa bahay mo?" "Opo, Dok," sagot ko, matatag ang aking tingin. "Kasi po, tao po siya at hindi po siya pwedeng mamatay dito nang hindi natutulungan." Lumingon ako sa matanda. "Inay, halika po, samahan niyo po ako. Hindi po kayo pababayaan doon." Ang matanda ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasigaruduhan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. "Salamat, anak," bulong niya. Hinawakan ko ang kanyang braso, inalalayan siya palabas ng ospital. Narinig ko pa ang bulong-bulungan ng mga tao, ang panunuya ng mga doktor, ngunit hindi ko yon pinansin. Ang aking puso ay puno ng awa at determinasyon. Pagdating namin sa bahay, pinaupo ko ang matanda sa aming maliit na upuan. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at tuwalya. Dahan-dahang pinunasan ang kanyang muka at mga kamay. Ang kanyang balat ay tuyot at puno ng kulubot, ngunit may dignidad pa rin. "Kumain po muna kayo, Nay," sabi ko. Inabot sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw na inihanda ko. Kumain siya ng dahan-dahan, tila matagal nang hindi nakakatikim ng mainit na pagkain. Pagkatapos, binigyan ko siya ng pain reliever at tinulungan siyang humiga sa aming kawayan na higaan. "Salamat, anak. Apakabuti mo," bulong niya at pumikit. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sinilip ko ang matanda, ngunit wala na siya sa higaan. Habang naghahanda ako ng almusal, narinig ko ang katok sa aming pinto. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita ko ang maraming tao sa labas. May mga kamera, may mga reporters at sa gitna nila, nakatayo si Gobernadora Lucy. Ngunit hindi siya nakasuot ng pulubi. Nakasuot siya ng eleganteng damit
Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Ngayon, malinis na siya, maayos ang damit, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magandang umaga, Nurse Cindy. Sabi ni Gobernadora Lucy at ngumiti siya sa akin. Ang kanyang ngiti ay puno ng init at pasasalamat. Ako, si Gobernadora Lucy. At ang pulubi na tinulungan mo, turo niya sa kanyang sarili, ay ako din. Nalaglag ang aking panga, hindi ako makapaniwala. Ang pulubing ginamot ko, ang matandang inalagaan ko, ay ang gobernadora pala. Gobernadora? Ang aking boses ay halos hindi marinig. Oo, tumango siya. Nagpanggap akong pulubi upang subukan ang sistema sa ospital. At ikaw, Nurse Cindy, ikaw lang ang nagpakita ng tunay na malasakit. Ikaw lang ang nagpakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang pasyenteng walang halaga. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang pamamahiya na nararamdaman ko sa ospital ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki. Narinig ko ang mga bulong-bulungan, Nurse Cindy, patuloy ni Gobernadora Lucy. Ang paghihingi ng extra payment, ang pagtataboy sa mga mahihirap, at nakita ko yon mismo sa aking sariling mga mata, sa aking sariling karanasan. Kinabukasan ng balita ay kumalat na parang apoy sa buong probinsya. Ang mga pahayagan ay puno ng kwento ni Gobernadora Lucy at ang kanyang pagpapanggap, at ang aking pangalan, Cindy, ay nasa bawat pahina. Sa isang press conference nakatayo ako sa tabi ni Gobernadora Lucy. Ang aking mga magulang ay nasa harap. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng pagmamalaki. Ang mga doktor na sangkot sa korupsyon at pagtataboy sa mga mahihirap ay hindi nakabilang sa ating sistema ng kalusugan. Matatag na sabi ni Gobernadora Lucy. Dr. Benji, Dr. Jonel, at ang iba pa ay tinanggal na sa kanilang mga posisyon at haharap sila sa kaukulang kaso para sa kanilang mga ginawa. Narinig ko ang mga bulong-bulungan sa likod. Ang mga mukha ng mga dating kasamahan ko ay puno ng takot at galit, ngunit wala akong naramdamang awa para sa kanila. At si Nurse Cindy, patuloy ni Gobernadora Lucy, humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Siya ay isang tunay na bayani. Sa gitna ng kasakiman at kawalan ng pagmamalasakit, siya ay nanindigan para sa tama. Siya ang nagsilbing ilaw para sa mga nangangailangan. Nagpalakpakan ng lahat. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan ng pagmamalaki. Ang bawat paghihirap, bawat panunukso, bawat pangmamaliit ay nagkaroon ng kabuluhan. Kaya naman, patuloy ni Gobernadora Lucy, ipinagkakaloob namin kay Nurse Cindy ang medalya ng katapangan at serbisyo, isang pagkilala sa kanyang dedikasyon at pagmamalasakit. Siya ang ehemplo ng isang lingkod bayan, isang huwaran para sa ating lahat. Ang medalya ay isinabit sa aking leeg. Ang bigat nito ay parang bigat ng aking mga pangarap na natupad. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang ospital ay muling binuksan para sa lahat, mayaman man o mahirap. Ang mga bagong doktor at nurse ay mas may pagmamalasakit, mas may paggalang sa bawat pasyente. At ako, si Nurse Cindy, ay patuloy sa aking trabaho. Ngunit ngayon, hindi na ako minamaliit. Ang bawat pasyente ay ginagalang ako. Ang bawat kapwa ko ay tinuturing akong kaisa. Ang mga mahihirap, lalo na, ay lumalapit sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno na ng pag-asa. Salamat po, Nurse Cindy, sabi ng isang matandang babae at hinawakan ng aking mga kamay. Kayo po ang aming pag-asa. Ngumiti ako. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngayon ito na ay pag-asa ng pagbabago. At sa bawat araw na ako ay nagtatrabaho, naaalala ko ang tambakan, ang batya, ang mga pinaghirapan ng aking mga magulang. At alam kong ang bawat paghihirap ay may gantimpala, lalo na kung ang puso ay puno ng pagmamalasakit. Ang pagiging nurse ay hindi lang isang propesyon, ito ay isang paglilingkod.
At ito ang aking misyon. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.